Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga magulang? Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval at nag-aanyaya po kami na subaybayan po ninyo ang buong episode na ito ng programang Daan ng Buhay. Bago tayo magsimula ay binabati po namin ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito, lalong-lalo na po dyan sa Eastern Samar. Kumusta na kayo mga kapatid? At kumusta rin po ang lahat ng nariyan sa iba't ibang lalawigan dyan sa Bicol at maging dito po sa Norte. Kumusta po ang Tagalawag, mga taga Ilocos Sur at Ilocos Norte. At hindi po natin nalilimutang batiin din ang mga taga riyan po sa buong lalawigan ng Pampanga. Ingat tayo mga kapatid at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programang ito. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang tungkol sa kung sino ang sa pasimula pa lamang ay nilalang ng Panginoon Diyos na mahina. Sinadya po na mahina ang pagkakalalang sa Kanya ng Panginoon Diyos. Kapag ka po sinabing mahina, sa ganang sarili niya ay wala siyang kapasidad na labanan ang panlabas na puwersa o lakas upang magtagumpay sa mga dumarating sa kanyang buhay. Yung tinatawag nga po sa English na powerless. Ganyan po ang uri ng pagkakalalang ng Panginoon Diyos sa tao sa pasimula pa lamang. Ano po ang dahilan nito? Ano po ang pinaglalaanan ng Panginoon Diyos sa tao na ito ay hayag na sa uri pa lang ng pagkakalalang sa Kanya ng Panginoon Diyos? At paano naman po nahayag ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa tao? Abangan po ninyo. At yan po ang napakahalagang tatalakayin natin sa pagkakataong ito. Ayon po sa Biblia, ano po ba ang tao sa kanyang uri at kakayahan ayon sa pagkakalalang ng Panginoon Diyos? Magsimula po tayong bumasa ng mga talata ng Biblia dito po sa Aklat ng Mga Awit, sa 103 mga talatang 15 hanggang 16. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Sana ay napansin po ninyo ang talatang ating binasa. Ang buhay anya ng tao ay itinulad lamang po sa damo at bulaklak na nawawala at nalalagas. Bakit po ang sabi nawawala at nalalagas? Paano po ba inilarawan ng mga apostol kung gaano karupok ang buhay ng tao bagaman siya'y nasa magandang kalagayan? O ganito naman po ang tugon sa atin ni Apostol Santiago sa Santiago 1:11. Ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Sino po sa atin ang makatututol sa katotohanan ng ito, mga kaibigan? Wala po Sapagkat ito po talaga ang nakikita natin sa pangyayari. Na ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Hindi po ba't ganito rin ang buhay ng tao? Gaano man po ang kanyang marating, ano man po ang kanyang katayuan sa lipunan, tiyak po, sigurado, tiyak din siyang mamamatay. Kapag ang pag-uusapan naman po ay ang kakayahan, ano po ang kakayahan ng taong nilalang ng Panginoon Diyos? Ang babasahin natin ay pahayag ng ating Panginoon Kristo sa Mateo sa 26:41. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat, mahina ang laman. Tiniyak po ng ating Panginoon Kristo at nakita nyo rin sa inyong screen, mahina ang laman. Ang tinutukoy po na laman sa talatang ito ay ang tao na nilalang ng Panginoon Diyos. Pagka binasa natin yung nasa Genesis
Sa stress. Sa ano po mahina ang tao ayon sa mga apostol? Halimbawa, sa pagtuturo ni Apostol Pablo. Dito naman po sa kanyang sulat sa Roma 7:18. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Ito po ang pinatutunayan at napatunayan ni Apostol Pablo bilang tao na mahina. Ang sabi po niya, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. O hindi po ba't ito rin ang karanasan nating lahat, mga kaibigan? Alin po ba ang tinutukoy na mabuti na gustong-gustong gawin ng tao na hindi niya magawa sa ganang kanyang sarili? O dito naman po sa talatang 12, diyan pa rin sa Kapitulo 7 ng Aklat ng Roma, ganito ang paliwanag sa atin ni Apostol Pablo. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ang tinutukoy po na mabuti na gustong-gusto ni Apostol Pablo na magawa ay ang kautusan ng ating Panginoon Diyos. Subalit dahil po sa kahinaan, kawalang lakas ng tao na makasunod sa mga kautusan ng Panginoon Diyos, ano po ang nagagawa ng tao, tayong lahat? Ang pagsuway o ang paglabag sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Marahil po ang iniisip ng iba sa inyo ay ganito. Baka naman merong sapat na kakayahan ng tao para baguhin niya ang kanyang sarili. Mula sa pagiging mahina, walang lakas, powerless, maging malakas na siya sa paggawa ng mabuti para makasunod sa utos ng Diyos. Ang sagot po, babasahin natin dito po sa Jeremias, sa 13:23, ganito ang ating maliwanag na mababasa. Mapagbabago ba ng isang Etiope ang kulay ng kanyang balat? O maaalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Kapag iyan ay nangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid, kayo na walang ginagawa kundi pawang kasamaan. Mga kaibigan, ganito po inilarawan ng Biblia ang kawalang kakayahan ng tao na gumawa ng mabuti at magbago po sa ganang kanyang sarili. Ang sabi po sa talata ng Biblia, mapagbabago ba ng isang Etiope ang kulay ng kanyang balat? Ang kulay po ng balat ng Etiope, kulay itim. Ano pa? O maalis kaya ng isang leopardo ang kanyang batik? Alam natin yung leopard, puro batik yun. Kaya hindi po magagawa ng tao sa ganang kanyang sarili ang gumawa ng mabuti. Mahina siya. Kaya anong katunayan na dahil po sa kahinaan ng tao ay tiyak na siya'y magkakasala? Basahin natin dito po sa Aklat ng Roma. Balikan natin ang sulat ni Apostol Pablo sa 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sino po ang tututol sa atin sa katotohanan ito na binabanggit sa talata ng Biblia? Ang lahat, tayo pong lahat, ay nagkasala. Pero inuunahan po namin, dun sa banggit na lahat, hindi kasama roon ng ating Panginoon Kristo sapagkat pinatutunayan po ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:21 hanggang 22, ang Panginoon Kristo po ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kaya, dahil sa tayong lahat, maliban sa ating Panginoon Kristo, tayong lahat po ay nagkasala. Anong itinakda ng Panginoon Diyos na maging kabayaran ng kasalanang nagawa po ng tao? Roma 6:23, ganito naman ang ating mababasa. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po ang hindi alam ng marami hanggang ngayon, mga kaibigan, na
ang kasalanang nagawa ng tao o paglabag sa kautusan ng Panginoon Diyos ay meron pong kabayaran. Ano po ang kabayaran nito ayon po sa mga apostol? Kamatayan. Subalit aling kamatayan po ang tinutukoy na ganap o lubos na kabayaran po ng kasalanan? Dito naman po sa Apokalipsis 20:14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang kamatayan po na ganap na kabayaran ng kasalanan ay ang ikalawang kamatayan na kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Tandaan po natin na suliranin po ng lahat ang pagbabayad ng kasalanan. Bakit? Sapagkat tayong lahat po nagkasala sa Panginoon Diyos. Gaano kabigat na kaparusahan ng ikalawang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy? Pakinggan ninyo, balikan natin ang aklat ng Apokalipsis 14:10 hanggang 11. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Ayon po sa talata ng Biblia na ating binasa, ang hirap po na mararanasan sa dagat-dagatang apoy ay araw at gabi magpakailan-kailanman. Wala pong kasing bigat na parusa ito sapagkat walang katapusan. Marahil itatanong po ng iba sa inyo ay ganito, hindi ba't ang Panginoon Diyos ay makapangyarihan sa lahat? Bakit hindi na lamang niya nilalang o ginawang sakdal o malakas ang tao para hindi na magkasala? Hindi ba kaya ng Diyos na lumalang ng sakdal o malakas? Ano pong sagot namin mga kaibigan? Kayang-kaya niya po at lumalang na siya ng sakdal o perfect. Na ito po ang pinahirang kerubin. Basahin natin dito po sa Ezekiel 28:14 hanggang 15 at 17. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita, na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Ito po ang patotoo ng Biblia sa pinahirang kerubin na nilalang po ng Panginoon Diyos. Ang sabi po sa talata ng Biblia, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Bagamat siya'y sakdal o walang kapintasan, sabi nga sa English ay perfect, sa pagkakalalang, ano pa rin po ang nangyari sa kanya doon sa kerubin? Ayon po sa talata ng Biblia, ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Sa makatwid, hindi po pala garantiya na dahil sa sakdal o malakas, perfect, ang nilalang ay hindi na po magkakasala. Ano po ba ang ginawa ng pinahirang kerubin nang makita niya ang kanyang sariling katangian na kaloob sa kanya ng Panginoon Diyos? Ayon po doon sa talatang ating binasa, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Mga kaibigan, hindi po ba't ang pagmamataas ay isang kalikuan at kasalanan sa harap ng Panginoon Diyos? Kaya ano po ang ginawa ng Panginoon Diyos sa pinahirang kerubin? Ayon po sa huling bahagi ng talata na ating binasa, aking inihagis ka sa lupa. At alam po ba ninyo ang nangyari sa kerubin nang siya ay maihagis na dito sa lupa? Apokalipsis po sa 12:9, subaybayan po ninyo. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas,
ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Mga magulang at mga kaibigan, nang maihagis na po ang kerubin dito sa lupa, siya po ay naging Diablo o Satanas. Ngunit nais lang po naming liwanagin at ipagpauna po sa lahat na hindi po ang Panginoon Diyos ang lumikha o lumalang sa Diablo o kay Satanas. Hindi po siya. Ang nilalang po ng Panginoon Diyos ay ang pinahirang kerubin. Ang kerubin po, nang magpakasama, siya ang naging Diablo at Satanas. Para lang po yung ganito. Ang Panginoon Diyos po, wala namang nilalang na magnanakaw. Ang nilalang po ng Panginoon Diyos ay ang tao. Ang tao naman ang gumawa sa kanyang sarili para siya maging magnanakaw. Kaya balikan po natin ang isyu na ating tinatalakay. Lumalang po ang Panginoon Diyos ng mahina, yun ang tao sa pasimula pa lang, dahil mahina, nahulog sa pagkakasala. Lumalang ang Panginoon Diyos ng perfect sakdal o malakas, yun ang pinahirang kerubin. Ano rin ang nangyari? Nagkasala rin sa Panginoon Diyos. Kaya hindi po garantiya, inuulit namin, na dahil sa sakdal o perfect, hindi na po magkakasala. Baka naman ito sabihin ng iba sa inyo. Bakit hindi niya ginawa ang tao na dinidiktihan na lamang sa anumang gagawin ito para hindi na magkasala? Ano po bang ibig ng Diyos na mag-udyok sa mga tao sa pagsunod sa kanyang mga utos? Basahin po natin dito po sa unang Korinto 13, 1 hanggang 3. Pahayag po ni Apostol Pablo. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat, wala akong pag-ibig. Ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat, wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat, wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Ito po ang patotoo ni Apostol Pablo. Ang ibig po ng Panginoon Diyos, sumunod ang tao sa Panginoon Diyos na udyok ng pag-ibig. Ayaw niya na gawing parang robot ang tao. Bagamat ang Panginoon Diyos po ay makapangyarihan sa lahat, gayon man, hindi niya ibig na pasunurin ang tao dahil po sa puwersa o kaya pamimilit. Ano po dahilan? Sapagkat mawawala ang pag-ibig. Masama po ba na mawala ang pag-ibig sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon Diyos? Napakasama po. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, sana natatandaan ninyo, kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Mga kaibigan at mga magulang, ano po ba ang panukala at minagaling ng Panginoon Diyos sa paglalang niya sa tao? O ganito naman po ang sagot ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso sa 1:4 hanggang 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Ito po ang panukala at minagaling ng Panginoon Diyos sa paglalang sa mga tao bago pa po itinatag ang sanglibutang ito. Ang sabi po sa talata ng Biblia,
tayo'y, mga tao ang tinutukoy, tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ang nais po ng Panginoon Diyos, mga kaibigan, sa lahat ng mga tao, umibig sa Kanya, sapagkat siya po ang unang umibig sa atin. Paano po nahayag ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa mga tao bago pa man nilalang ang buong sanglibutan? Ayon po sa talata ng Biblia, kung babalikan natin, tayo'y, ang mga tao, itinalaga niya ng Panginoon Diyos nang una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo. Huwag po natin kalilimutan, ang laman o ang tao mahina. Kaya ano po ang kailangan? Kumbaga sa sanggol o bata na walang kaya, sadyang mahina, kailangan po ang tagakupkup o mag-aaruga. Sabi nga ng mga Bulakenyo, taga-iwi, mga Tagalog. Sino po ang itinalaga ng Panginoon Diyos na kumupkup o mag-aruga sa mga tao? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kung gayon, sinadya ng Panginoon Diyos na maging mahina, walang lakas, ang pagkakalalang ng Panginoon Diyos sa mga tao para mga ilangan at magpakupkup sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po ba ang nasa ating Panginoon Hesus Kristo? Kaya siya lamang ang tanging makapag-aaruga, makakukupkup sa mga tao at paano niya po ito natupad. Tuloy natin doon sa talatang 7. Ganito ang ating mababasa. Na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Mga magulang at mga kaibigan, napansin po ba ninyo ang ipinahayag ni ito ni Apostol Pablo? Ang sabi po, sa Kanya, sa ating Panginoon Kristo, ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Alin po ba ang tinutukoy na katubusan? Ayon din doon sa talata ng Biblia, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung gayon, bagaman sinadya po ng Panginoon Diyos na ang mga tao na Kanyang nilalang ay maging mahina, tiyak na mahuhulog sa pagkakasala, gayon may pinanukala na ng Panginoon Diyos nang una pa ang para po sa ikabubuti ng mga tao. Bago pa man po itinatag ng Panginoon Diyos ang sanglibutan, ay itinalaga na ng Panginoon Diyos ang mga tao sa pagkukupkup ng ating Panginoon Kristo. Paano niya makukupkup ang mga tao? Sa pamamagitan po ng Kanyang kamatayan na nagbunga ng katubusan o kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Maaaring sabihin naman po ng iba sa inyo ganito, hindi ba't ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo ay para sa lahat ng tao sa buong sanlibutan? Kaya nga po, may mga nagsasabi na, hindi ba't lahat naman ng tao sa buong mundo nang mamatay ang ating Panginoon Kristo? Lahat ng tao nakinabang sa katubusan, kaya lahat ng tao napatawad na sa kasalanan? Wag naman pong ma-offend o magdaramdam ang iba sa amin. Yan po ang sinasabi ng iba at marahil yung iba na sumusubaybay sa inyo, sa amin sa programang ito. Ngunit, sinong ating paniniwalaan? Yung sinasabi ng iba o yung itinuturo po ng Biblia? Bakit? Ano po bang itinuturo ng Biblia? Anong aral ng Biblia? Alin ang tinubos na kinabang sa dugo at kamatayan po ng ating Panginoon Kristo? Basahin natin dito po sa Gawa ng mga Apostol, sa Gawa 20:28, sa salin na tinatawag na From the Ancient Eastern Text by Dr. George M. Lamsa's translation, sa wikang Pilipino na po natin babasahin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala
upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Maliwanag po ang ating binasa sa talata ng Biblia. Gawa 20:28 or Acts 20:28. Ang tinubos po ng ating Panginoon Kristo ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya, upang pakinabangan po ng mga tao ang pagkukupkop ng ating Panginoon Kristo, mga kaibigan, ulitin po namin, upang pakinabangan ng mga tao ang pagkukupkop ng ating Panginoon Kristo, hindi nila dapat iwasan na hanapin at pagka natagpuan ay aniban ang tunay na iglesia. Iglesyang tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Ano po dahilan? Sapagkat narito sa tunay na iglesia, sa iglesia ni Kristo, ang katubusan na kapatawaran po ng ating mga kasalanan at dito tayo makukupkop o maaaruga ng ating Panginoon Kristo. Ito ang pagkukupkop o pag-aaruga na maghahatid sa atin sa pagtatamo po ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Sana kaawaan ng Panginoon Diyos kayo lahat po ng narating ng palatuntunan ito na maantig ang inyong puso, ang inyong damdamin. Ang maramdaman po ninyo ay ang aming pag-ibig, malasakit, pagmamahal sa inyo, na kung paanong kami po ay kinaawaan ng Panginoon Diyos na makarating sa tunay na iglesyang ito. Kayo man po ay matawag ng Panginoon Diyos para tayo po magkasama-sama, hindi lamang po sa iglesyang tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo, kundi tayo po magsama-sama higit sa lahat doon sa kaligtasang inilalaan ng Panginoon Diyos pagdating po ng araw ng paghuhukom. Maraming salamat po sa inyong lagi ng pagsubaybay at pagtangkilik sa palatuntunang ito na Daan ng Buhay.